Be a student, not a follower. By the way, this is the first tutorial for Level Up with Jevi under Learning and Development. Ano nga ba yung Learning and Development? Hi classmates, this is your classmate Jevi. Ano nga ba yung Learning and Development? How does learning usually works? Ito yung default, di ba? Naalala nyo pa ba nung nasa school tayo, under traditional education, ito yung schools, yung courses na inienrollan natin, yung mga kinukuha nating certifications, yan. So, yun yung klase ng traditional education na kinagis na natin. Kasi, for some reason, di ba, lahat ng mga parents natin, pinapasok tayo sa school for some reason, and kailangan nating makakuha ng maayos na grades para eventually may makuha tayo ng maayos na course at makapag-graduate. And then, yung tinatawag nilang social learning. Yun yung pangalawang klase ng default learning. Ito yung pag-follow natin sa mga influencers, sa mga mentors, and experts. And then, may pangatlo na tinatawag nilang passive consumptions. Ito naman yung panonood natin ng TV, Facebook, TikTok, and yung videos na kamukha nito, as well as reading books, and yung listening ng podcast na walang application. Binasa mo lang, narinig mo lang, pinanood mo lang. So, paano natin maa-avoid yung learning and development na mali? So, heto yun naman, yung mga mistakes to avoid yung learning and development na mali. If napansin nyo, di ba, na-mention ko kanina, na hindi na-a-apply. Yun yung reason kaya bakit naging passive consumptions, yung pangatlo dun sa kanina. Kasi, one of the top mistakes in learning and development is seeking endless knowledge na walang action, walang application, diba? Nabasa mo lang, narinig mo lang, napanood mo lang, tapos walang action. And then following without understanding, learning for validation instead of leveling up. Yung tipong bad trip ka, so nanonood ka ng social media, baka na ma-validate mo kung ano man yung kinabad tripan mo, di ba? Instead of learning how to cope up, napahabaan yung pasensya mo. Siguro medyo pangit na halimbawa yon. So, gawa tayo ng mas maganda pang halimbawa. Halimbawa, gusto mong kumain ng steak na masarap. So, if susundan natin yung default way of learning, sa school ba, binabanggit yon? Parang hindi. So, traditional education, hindi siya covered agad doon. So, social learning naman, well, possible. Yung mga na-follow natin na influencers, yung mga nagmumukbang, ayan, napag-uusapan nila minsan kung ano yung mga sarap na kainan. Tapos, passive consumption. Sa TV, minsan nababanggit nila yan. Mga nasa ads nila. As well as Facebook and TikTok, di ba? And then, na-try nyo na ba na may napanood kayong TikTok? Tapos, sabi nila, masarap yung steak doon. Nung tinry, hindi naman, di ba? Paano natin sila may iwasan? This is how I do it my way. Well, number one, I become grateful kung ano yung resources na available sa akin as well as the opportunities. For example, yung steak nga na yun. Bakit ginusto kong kumain ng steak? Saan ba ako naunang kumain ng steak? Saan ko ba natikman yun? Saan ko ba narinig yun? Saan ko ba napanood yun? Pero, I become curious. That's the second part. I ask questions. Saan yung kainan na yun? Anong klaseng luto dapat? Medium well? Well done? Medium rare? Ako actually, hindi ako masyadong fan ng medium rare eh. Medium well, yan. Sobrang good sa akin pag medium well. And then, I seek to understand, kailan ba pinakamasarap kainin yung steak? Diba? Pinakamasarap kainin yan habang mainit pa, diba? And then, ang third part, how I do it my way, is I become excited. Take action na agad. Sinabi nila, masarap sa Fairy Meats. So, syempre, pupunta ako doon, tatikman ko na agad, diba? At kailan ko kakainin yung steak? Syempre, yung kaserve, diba? Habang umuusok pa, habang mainit pa. Kasi pag pinalamig mo yung steak, di na masarap yun. Same with learning. If natutunan mo ngayon, nabasa mo ngayon, take action na agad. Kasi hindi mo na ma-appreciate yun pag lumamig na. Baka makalimutan mo pa nga, di ba? Bonus tip to level up. Surround yourself with your classmates like me. Pero please, do not be a follower. Kung ano man yung mga narinig nyo, even sa akin, please do validate them. By all means, habang mainit pa, subukan nyo na agad. Pero, try to validate it on your end. Do your own research. Nag-enjoy ba kayo sa episode na to? Please let me know kung nag-enjoy kayo. React, comment, share. Well, if hindi naman, comment mo na rin kung bakit. Baka mag-level up pa tayo at improve natin yun, di ba? Be a student at a follower. Be a good asker. Bye!